Ano ba ang best health plan para sa mga OFWs? Sabi natin, importante yung health plan. So, anong best na health plan for them? Kasi hindi natin alam kung kailan tayo babalik. And if that happens, we want na meron tayong peace of mind. Yung minimum na ngayon na nagagastos kapag, for example, mga critical illnesses, 250,000. So, kailangan mo na ng coverage na pang 1 million or more. It's very important na habang malaki yung kinikita natin, kumuha tayo ng protection. So we have to account, pag nagkasakit tayo, mawawalan tayo ng trabaho. Sino magpapasahod sa akin? Sino magpo-provide sa mga anak ko? Paano yung mga papadalhan ko? Kung health plan, hindi HMO, hindi rin medical insurance. So, ano yung pwede? Nirecommend namin is have a plan that will give you big amount of money in case of diagnosis of any of the critical illness. Makakuha pa rin natin yung benefit sa ibang bansa. Best na ma-recommend natin sa OFWs ay yung Ano ba ang best health plan para sa mga OFWs? Pag-usapan natin yan. ayan, kasi 'di ba? Sabi natin importante yung health plan para sa mga OFWs. Eh ngayon may nagtatanong, anong health plan ba daw dapat? Kasi sa Philippines, iba-iba kasi yung mga available nating health plan. So, syempre nandyan yung PhilHealth. So, mandatory naman yun talaga kapag, especially pag nagtatrabaho tayo dito sa Philippines, nor dito tayo nagre-reside sa Philippines. And then, meron din tayong HMO. Ayan, yung mga health card. Kasi, syempre, maghahanap din yung mga OFWs natin. Meron ba, ito yung benefits namin abroad. Meron din ba dyan sa Philippines? Yan. Pero dito sa Pilipinas, so meron PhilHealth, HMO, we also have what we call yung medical insurance. Pero yung medical insurance, pang mga confinement lang siya. Eh, paano yun? Hindi naman daw mako-confine dito kasi nga madalas nasa ibang bansa. And then, yung isang option ay health insurance, which is yun yung pang mga critical illnesses. So, anong masasuggest natin para sa mga OFWs na madalas wala naman sa Pilipinas. Tapos, syempre, may benefits din sila sa ibang bansa. Yep. Ang worry lang nila pag umuwi sila or kaya pag nag-retire na sila. So, anong best na health plan for them? Yup. So, ako, ang recommendation ko is just continue paying for your PhilHealth. No? Hindi mo siya magagamit right now kasi nasa ibang bansa ka. Pero may mga bansa na mga Pilipino, mga kababayan natin nasa ibang bansa, nagagamit nila yung PhilHealth for specific lang. Though limited lang, no? Kahit nasa ibang bansa, no? Pero I really encourage na magbayad pa rin tayo ng PhilHealth kasi hindi natin alam kung kailan tayo babalik, and kapag bumalik tayo, may mga uncertainties na possible magkasakit. And if that happens, we want na meron tayong peace of mind if that happens, no? So, number 2, HMO, hindi siya recommended sa'yo kung nandito ka kung nasa ibang bansa ka. Kasi yung HMO is Health Maintenance Organization. Ito yung tinatawag nating mga health cards na benefit nito is that for check-ups and laboratories. Yeah, for check-ups, lab tests, and hospitalization. Basta meron kang health card na affiliated ang isang hospital or ang doktor. Or ang isang doktor, so wala ka nang babayaran, di ba? So, ayun, yun yung benefit nun. Kaya lang, kung nasa ibang bansa ka, hindi mo rin siya magagamit. Kasi wala namang affiliated hospital or doctor sa ibang bansa, yung mga health card natin sa Philippines. Pang Pilipinas lang talaga siya. Yep. So, hindi din na-extend yung coverage niya abroad. Yep. Yeah. So, yung how about... din yung HMO. So, ano pa yung isa? Yeah. Yung isa is medical insurance, no? So, yung medical insurance, so ikaw mag-explain ano yung medical insurance kasi expertise mo to. Yan, yung medical insurance, kasi di ba meron tayong HMO, pero kasi ang HMO, ang coverage lang yan, mga 100,000 to 250,000, mataas na yung 500,000. Kung meron man available na plan doon sa provider na yon. However, sa Philippines, ang minimum na ngayon na nagagastos kapag, for example, mga critical illnesses or kaya hospitalization, lalo na kung mga major hospital sa Manila like St. Luke's, mahina na yung 250,000. Diba? So, kailangan mo na ng coverage na pang 1 million or more. So, doon pumapasok yung medical insurance. Kasi yung medical insurance, technically, ang kino-cover niya ay confinement lang. Hindi niya kino-cover yung, hindi niya, pwede niya i-cover yung labs at saka check-ups, pero hindi yun yung main coverage niya. It's really more on yung mga confinement sa hospitals. However,
dapat affiliated din yung hospital doon sa medical insurance provider. Yan. May coverage sa ibang bansa pero 30 days lang, madalas limited lang. So, hindi din siya natin masasuggest for OFWs. Kasi nga madalas mga OFWs ilang months or ilang years sa ibang bansa. So, kung health plan, hindi HMO, hindi rin medical insurance. So, ano yung pwede? So, ang pwede right now na usually sinasuggest namin sa mga nag-i-inquire sa amin ng mga OFWs is, since meron ka ng protection, coverage, health plans sa ibang bansa, sa employer mo or kaya sa bansa kung nasan ka, kasi it's a requirement usually, di ba? Sa ibang bansa, sa Pilipinas lang naman hindi required yung mga ganitong mga plans, no? So, ang nire-recommend namin is that to have a plan, yung natawag nating health insurance that will give you big amount of money in case of diagnosis of any of the critical illnesses na covered sa isang health insurance. So this one, it gives us immediate cash in case tamaan tayo ng malalang sakit. So meron ka ng benefit sa provider mo, sa employer mo, sa ibang bansa. And then plan B, second layer of protection is yung health insurance. So we have to understand, katulad nga na nasabi ni Marnie kanina, na usually hindi limited lang din yung kayang i-cover ng mga health plans natin sa ibang bansa. That's why it's very important na habang malaki yung kinikita natin, hanggat afford natin, kumuha tayo ng protection that will give us the second layer of protection. Add additional 1 million, 2 million, 3 million. Especially right now, sa Pilipinas, ang average cost of critical illnesses is 2 million pesos. And hindi lang yon, isa sa mga dapat na paghandaan natin is that pag nagkasakit tayo, mawawalan tayo ng trabaho. Sino magpapasahod sa atin during the time na may sakit tayo? So on top of the medical expenses, we have to account sino magpapasahod sa akin in case tamaan ako ng malalang sakit. Sino magpo-provide sa mga anak ko? Paano yung mga papadalhan ko sa Pilipinas? 'Di ba? Yung nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko. Paano makakapag-provide pa rin sa kanila, no? So, usually, anong ginagawa natin? Health insurance. So, kasi po, yung health insurance, nagagamit siya kahit nasa ibang bansa tayo. Basta, kumuha tayo nung plan habang nandito tayo sa Pilipinas. Kasi again, ang mga insurances po natin dito sa Philippines, ma-avail lang natin siya, ma-acquire lang natin siya kapag nandito tayo sa Pilipinas. Yan. And then, yung health insurance kasi ang maganda doon, basta nakakuha tayo habang nandito tayo sa Philippines, tapos mag-abroad tayo, ina-diagnose tayo ng critical illness kahit sa ibang bansa. Ang maganda dun sa health insurance, kahit yung diagnosis nangyari sa ibang bansa, no problem, makakapag-process tayo ng claims. Makakuha pa rin natin yung benefit natin from health insurance. Kasi yung health insurance po, hindi po yun kinakaltas sa bill natin kapag na-hospitalize. Hindi po yun parang health card na or medical insurance na dapat affiliated yung hospital or kaya yung doktor. Ang kailangan lang, dapat may diagnosis kahit hindi ka na-confine, and then pasok yung sakit doon sa coverage ng plan kasi take note po, critical illnesses yung kino-cover niya, which is yun naman talaga yung masakit sa bulsa, 'di ba? Pag nangyari. And then pag na-process yung claims, ma-receive natin yung benefit ng health insurance in cash. Pwede siyang i-deposit sa ating bank account na pwede nating magamit pambili ng gamot, pang rehabilitation, pang buffer, pang gastos habang hindi tayo nakakapagtrabaho. So, yun yung maganda sa health insurance. And then, kung hindi naman tayo nagkasakit habang nasa ibang bansa, pero dito tayo nag-retire sa Pilipinas, umuwi tayo, at least, either meron na tayong health insurance, tapos natapos na natin siyang bayaran, ini-enjoy na lang natin yung benefits niya, yung peace of mind doon. Or kaya, meron din mga cash benefits minsan yung mga health insurance na bonus kapag healthy tayo, na hindi naman tayo nakaka-claim. So, yun siya. So, out of all the three things na pwede nating option for health plan, like for OFWs, for OFWs, yung HMO,
medical insurance, tsaka health insurance, ang best na ma-recommend natin sa OFWs ay yung health insurance. Yes, kasi anywhere in the world, magamit natin siya. Paano pag hindi daw nagkasakit kahit kailan? Kapag hindi nagkasakit, ibig sabihin, healthy tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord, di ba? Pero anong makukuha mo dun sa health insurance kung hindi magkasakit? Yup, so sa health insurance, usually meron yung mga cash benefits na pwede nating ma-receive after the paying period, no? So usually we pay it ng 10 years, 15 years, or 20 years. And after the paying period, may mga cash benefit na pwede nating ma-receive through dividends or tinatawag nating mga special paid up bonus and endowment cash benefit na pwede mong withdrawin or pwede mong i-allow mag-interest para kapag nag-retire tayo, pwede natin siyang ma-withdraw. Paano kapag death? Bigla na lang kinuha ni Lord. And yun ang maganda dito kasi yung health insurance is that in case magkasakit, may makukuha tayo. In case humaba yung buhay natin, may makukuha tayo. In case mawala tayo sa equation, magkaroon ng death, tawagin tayo ni Lord na hindi dumadaan sa sakit, di ba? Bigla ka na lang bigla ka na lang kinidlatan, no? So, meron tayong yung health insurance, mako-convert siya into life insurance. So, makaka-claim pa rin ng yung family natin, no? So, either para sa'yo, para humaba yung buhay mo, in case magkasakit tayo, and para sa pamilya natin, in case magkaroon ng sudden death. So ibig sabihin, magiging death benefit yung supposedly critical illness benefit kapag naunang magkaroon ng death. So, hindi siya sayang kasi ang makaka-receive ng death benefit ay yung pamilya natin. Yup. And yun yung karamihan, no? Yun actually yung isa sa best plan na nakita ko, no, in the past 8 years na nasa insurance industry ako. So, yun. Yan talaga, no? For OFW. So, kung ikaw ay OFW or you have an OFW family member or friend, tag nyo lang sila, send this video to them so that may matutunan din sila, makapag-prepare sila. Diba? At kung gusto mong malaman kung yung specific details, magkano ba to, tuwing kailan ba siya binabayaran, gaano katagal, ano yung mga specific illnesses na covered, you can set an appointment with us sa free insurance planning session natin. Meron kaming 30-minute consultation call. That's for free, no, para matulungan namin kayo. And book mo lang dyan sa ating comment section. And see you sa ating next episode.